Natatandaan niyo po mga kaistorya yung binalita natin na pinasok umano ng Russian attack submarine ang West Philippine Sea. Yun ang sabi po sa balita ng mainstream. Alam nyo, kung ang pag-uusapan lang po, kung involved lang mga kaistorya ay ang Pilipinas, hindi po basta-basta susugurin o aatakihin ng Russia ang Pilipinas. At hindi po yan basta-basta kakampi sa China para sugurin o apihin ang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dahil napakalaki po ng utang na loob ng Russia sa Pilipinas. Gaano ba karaming Ruso ang kinupkup ng Pilipinas noong panahon? Hindi po yan makakalimutan ng Russia. Russian attack submarine is spotted outside of Philippine territorial waters and East Sea. Sa labas daw po mga kaistorya ng territorial waters natin dumaan ang Russian attack submarine na yan. Pasensyahan nyo yung umuugig, patungan ng mouse ko yan. Ayan no, ang linaw. December 2, 2024. So dito tayo magbase, mga kaistorya, dito tayo maniwala sa balita na ito ng GMA News. The Russian attack submarine was actually spotted outside of the Philippine territorial waters, the National Security Council clarified on Monday. Kahapon lamang po, Martes ngayon, mga kaistorya. Anong sabi? NAC Assistant Director General Jonathan Malaya noted that the submarine was found at the country's exclusive economic zone at some 80 nautical miles off the coast of Occidental Mindoro last November 28. Somehow may tama, may totoo sa balita ni Inquirer. Linawin natin Let me just emphasize. Ito na lilinawin ko sabi po ito ng NEC na ito pong parte kung saan siya namataan ay hindi siya territorial sea ng Pilipinas. Yun sana ang nilinaw ng Inquirer. Pero siguro baka late na nilinaw ng National Security Council, kaya malamang ganun ang balita nila. So hindi rin naman natin sila masisisi. Nasa high seas siya, nasa exclusive economic zone. Technically, the Russian ship is exercising freedom of navigation, said ang Malaya during the Bagong Pilipinas Ngayon Forum. Yan yung pinaliwanag ko nung ginawan ko po ito ng content. Kako, kung ang idadahilan ng Russian attack submarine na yan ay freedom of navigation, kung sa mga barko ay pwede rin idahilan na innocent passage, abay international law kako yan. Hindi natin sila pwedeng sitahin. O kita nyo, tama. Yan din ang sinabi ng National Security Council po natin According to the Maritime Zones Act, wait lang, tanggalin ko ito kasi may ads, According to the Philippine Maritime Zones Act, bagong batas ito na ginawa ng Pilipinas, pinirmahan ni PBBM, the EEZ territorial and territorial sea differ from each other. The law provides that the Philippines exercises full sovereignty over its territorial sea and the airspace above it. Meanwhile, the country exercises its sovereignty over the EEZ for the purpose of exploring and exploiting the natural resources within the zone. Exploring and exploiting the natural resources within the zone. Ano ang ibig sabihin doon? Hindi tayo pwedeng magbawal doon sa mga gustong dumaan dyan. Kung dadaan lang, maliban na lang kung pakikialaman nila yung mga natural resources po natin dyan sa West Philippine Sea. Kung exclusive economic zone, ang karapatan natin dyan is more of economic, yung natural resources. Mga isda, mga likas na yaman, kasama na dyan ang natural oil and gas deposit. Part pa rin yan ng high seas. Kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan so long as hindi siya nag-loiter o kumukuha ng resources. Yun yung sinasabi ko kanina. So naintindihan na natin. Mga kaistorya, sabi din ni PBBM, worrisome po ito. Pero hindi naman talaga totally worrisome kasi nalinawan na po mga kaistorya kung ano ang purpose, kung bakit dyan mga kaistorya
pumunta yung Russian attack submarine na yan. Anong sabi? Ito po, basahin natin. The Philippine Navy said its vessel BRP Jose Rizal made a radio challenge to the Russian submarine where the latter said it was just waiting for the weather to improve because going back to its naval base in Vladivostok. Masama ang panahon nung time na yun. Dumaan lang sila doon. Hinihintay nila na gumanda ang panahon. Nag-radio challenge po ang Philippine Navy natin mga ka-istorya at sumagot naman itong Russian submarine na ito. The NSC said that the submarine came from an exercise with the Malaysian Navy in Kota Kinabalu. Yun pala yun. Nag-joint exercise pala sila sa Malaysia. Tingnan ninyo ito. We challenge the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito, nagpakilala siya. Sabi niya, galing siya sa exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia. And on the way na siya, pabalik siya sa kanyang naval base sa Vladivostok. Ayun, dumaan lang. Pabalik na siya sa kanyang naval base. Galing siya sa Malaysia. Kita ninyo, sabi ko sa inyo hindi po niyan basta-basta susugurin ng Russia ang Pilipinas dahil napakalaki ng utang na loob nila sa atin at hindi po nila yon malilimutan. Ngayon, dahil po sa proteksyon na ibinibigay ng ating gobyerno at tumutulong dyan ang BIFAR, ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard at ang ating pong National Security Council, kanila po mga kaistorang ini-encourage ang mga mangingisda natin na sumungod mangisda sa West Philippine Sea. Malapit sa Palawan. Bakit? Dito na nagagamit yung bagong batas na ginawa ni PBBM na inaangalan ng China. Yung atin ay nakasang-ayon sa international law. Samantalang yung sa China, bunga lamang ng kanilang imahinasyon dahil sa pagkagahama nila. Ang sabi dito, National Security Council o NSC to Palawan fishermen, go fish in West Philippine Sea. Ayun, kita ninyo mga kaistorya. Suportado na protektado talaga ng ating gobyerno, hindi kagaya dati. Tika lang, nababanggit na naman ang nakaraan. Sabi po mga kaistorya ng isang pro-China, ang daldal mo, napakadal. Siyempre, vlogger ako Alam nga naman akong humarap sa camera tapos hindi ako iimik. Meron bang ganon? Naaasar sa akin ang mga pro-China mga kaistorya, nagagalit sa akin. Huwag kayo manood sa akin dahil ako pro-government. Hindi ako pro-China, Basahin natin. The National Security Council urged fishermen in Palawan to go behind the municipal waters and fish in the West Philippine Sea, saying it is the right of every Filipino to utilize all the natural resources in a part of the country. Yan yung sovereign rights natin na nakalagay po sa Article 12 ng 1987 Constitutions, yung tungkol po sa national economy and patrimony na lagi kong sinasabi under Section 2 na exclusively mga Pilipino ang dapat makinabang sa mga natural resources po natin sa ating sovereign. Diyan sa ating pong exclusive economic zone, diyan sa West Philippine Sea. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya assured the Northern Palawan fishermen of government support. Nakita ninyo, suportado ng gobyerno natin during the Northern Palawan Fishermen's Congress on Thursday in Coron, Palawan. Tika lang ang historiador, hinaras na naman nga ang mga mangingisda ng China dyan sa West Philippine Sea. Nagpalipad ng helicopter, yun na yun. Nandun lang sa ibabaw ng mga mangingisda yung chopper ng China. Ayun na yun. Ang ginawa ng PCG, Rumisbak, nagpadala agad ng 2 barko doon. Kita ninyo. Hindi pinababayaan ng gobyerno natin ang mga mangingisda, mga kaistorya. Hindi kagaya ng ini-emphasize ng mga pro-China. Nagagalit sa akin. Tanong! Natakot ba ang mga Pinoy? Nasindak ba ang mga mangingisda natin? Hindi po. Hindi yan yung level na kasisindakan ng mga Pilipino. Hindi kagaya ng mga pro-China
Ang ikinatatakot kasi nila, baka daw tayo giyerahin ng China kasi napakalakas ng China. Yan din ang katwiran ni former President Duterte. Ay di ba, mga kaistorya? Dahil sa takot mo, pababayaan mo ng West Philippine Sea, ipapaubaya mo na sa China. Ay, sabi nga ng former president natin, ibigay na lang sa China dahil tubig lang. O, kita nyo, yun talaga yun eh. Yun talaga yun eh. Dahil takot, gusto nang ipaubaya ang West Philippine Sea. Mga kaistorya, ganun ba? Papayag kayo doon? Hindi yun ang level ng ikasindak, ng dapat ikasindak ng mga Pilipino. Subok ang tapang ng mga Pilipino. Ayaw po ng mga pro-China na magsasalita ako ng ganito, nagagalit sa akin. Hello? Bakit? Yun na ba? Yun na ba ang sukatan ng lakas ng loob nitong mga pro-China? Yung pagsinindak ng China ay takot na takot na? Mga ka-istorya? Teka lang. Yun na ba yun? Ang mga Pilipino ay hindi takutin, hindi sindakin. Kung totoong sindakin ang mga Pilipino, bakit ang mga mangingisda natin bumabalik-balik pa rin sa West Philippines? Andun pa rin. Aba, ay pinaglalaroan na nga lang. Tingnan ninyo yung isang mangingisda. Nakipagpatentero sa speedboat po ng China tumatawa pa Kita nyo, di man lang kinakitaan ng sindak ang Pinoy. Tuloy. The newly enacted Philippine Maritime Zones Act UNCLOS. And wag na natin tong basahin. Dito na tayo. The Northern Palawan Fishermen's Congress gathered around 170 fisher folk from the towns of Coron, Colyon, Linapacan, and Busuanga, along with representatives from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Social Welfare and Development, and local government units. Nagsama-sama na po ang pwersa ng ating gobyerno at may security agency pa. Nandyan ang Armed Forces po natin. Kasama ng mga mangingisda, mga kaistorya. Tanong, nasindak? Hindi. Pro-China nasindak. Tayo hindi. Malaya also told the fishermen that there is no Philippine government-imposed moratorium on fishing because of guidelines imposed by the China Coast Guard. Nako, di tayo tatalima dyan sa kuwan na yan ng China, no? There is no government-imposed moratorium on fishing anywhere in the West Philippine Sea. Kita ninyo, waipik sa atin yung pinatutupad na ng China. There are before imposed closed fishing seasons in our archipelagic waters to allow the fish to recover, but none in the West Philippine Sea, Malaya said. He asserted, tingnan ninyo kung gaano katapang ang gobyerno natin. Nakikinig ang China dyan. Asar na naman sila dyan. He asserted that Beijing has no legal authority to impose any moratorium. Tama. Only the Philippine government can impose that regulation, and I'm here to tell you that you are free to fish anywhere in the West Philippine Sea. Aba, kumbaga gobyerno lang natin ang may karapatang magpatupad ng anumang batas o regulasyon dyan sa West Philippine Sea. Andito ako para sabihin sa inyo, malaya kayong mangisda dyan sa West Philippine Sea. Ang sinasabihan, mga mangingisdang Pinoy, with the theme, kaunlaran at kapayapaan sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Samahan ito, The event underscored the crucial role of fisher folk in the safeguarding marine resources, advancing food security, and fostering maritime peace. Ganyan din kahalaga yung role na ginagampanan ng mga mangingisda para mabantayan natin at maipaglaban natin yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Kasi pag inimanan yan ng PCG, ng Philippine Navy, at ng mga mangingisdang Pilipino, tuluyan na yung kakamkamin ng China. Tama ang sinabi po ni Secretary Gibo. Kailangan nating ipagpatuloy ang presensya natin sa West Philippine Sea. Otherwise, tuluyan yung kakamkamin ng China. Totoo yun, mga kaistorya. Basahin pa natin ito. Palakihin ko muna. Tinulungan pa nga po, binigyan ng kung anong mga kailangan natin. Ang sabi pa po dito, today,
We have strengthened the unity and support for our fisher folk who are the true caretakers of our natural resources, the foundation of our economy and the provider. Aba, mas lalo pa po nilang pinalakas at pinatatag ang pagkakaisa at suporta para sa mga mangingisda natin. Tingnan ninyo naman ang sabi ng Philippine Navy natin. Philippine Navy Captain Arnel Teodoro, Deputy Commander of Joint Task Force Malampaya, also urged the fisher folk to fish in the WPS, underscoring the pivotal role of fisher folk in protecting the nation's maritime domain and reiterating their frontline role in the defending marine resources ng Davao. Yung pinaliwanag ko na mahalagang papel, gampanin ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ito pa, suportado nga po at protektado ng gobyerno natin mga kaistorya eh. Anong sabi dito? PCG encouraging more Filipino fishermen to cast nets in Rosal Reef as agency maintains presence. Yung Rosal Reef na yan, malapit yan sa Palawan. Yan din po mga kaistorya tinatawag na Iroquois Reef. Ipakita ko nga sa inyo kung saan yan banda para may idea po kayo, malinawan ninyo kung saan yan banda. Palakihin ko ito. Ito, nasa search bar na siya. Ayan po, Iroquois Reef. Mga kaistorya. Yan yung Rosal Reef. Malapit po siya sa Spratly Island at ito naman yung Sabina Shoal. Ayan, Sabina Shoal. Second Tomas Shoal, nandito yung BRP Teresa Magbanwa. So itong Iroquois Reef o Rosal Reef, mga kaistorya, ito siya. At ang Palawan ay ito naman. Malapit lang sa Palawan. So ayan, balik tayo doon sa referensya natin kanina. Wait lang, i-share ko po ulit sa inyo. Ito na. Anong sabi dito? Basahin natin sa baba. The Philippine Coast Guard is encouraging more Filipino fishermen to cast nets, fishermen, plural, their nets in Rosal Reef, also known as Iroquois Reef, as the agency continuously maintains its presence in the area. Kita nyo yung sasabihin ng mga pro-China, mga fake news na iniwanan na daw ng PCG, ang West Philippine. Hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. Huwag po kayong basta-basta maniwala dun. The PCG conducted a maritime patrol in the vicinity of Rosal Reef on Sunday. ABS-CBN News was among the team of journalists who joined the mission. Kung di ako nagkakamali, sunod-sunod ka po yung patrol mission na ginawa nila dyan eh. Hindi ko lang nakuha yung referensya ko pero siguro sa mga susunod kong content, ipapakita ko po sa inyo. Rosal Reef is approximately 128 nautical miles or 237 kilometers away from mainland Palawan, well within the Philippines 200 nautical miles exclusive economic zone. Kita ninyo, nasa loob pa mga kaistoryan Ito na yung sinasabi na daw po hinaras yung mga mangingisda natin nagpalipad lang sila ng chopper sa itaas ng mga mangingisda, mga kaistorya. Yun lang, yun na yun. Hindi man lang nila sinaktan yung mga mangingisda. Alam kasi nila yung Mutual Defense Treaty, mga kaistorya ng Pilipinas at ng Amerika. Once na sila may natudas dyan na Pinoy sa West Philippines, yari sila. Ako kuyugin ni sila, gihara na yun, mga kaistorya. Yun ang iniiwasan din ng China. Kaya hanggang ganyan lang sila. Ang sabi po dito, tingnan ninyo. This prompted the PCG to deploy 2 of its vessels to check on the affected fishermen. The 97-meter BRP Melchora Aquino at isa daw pong 44-meter BRP Cape Engardio. Pinadala doon, 2 barko. Pinadala doon. Kita niyan ang resback ng PCG, mga kaistorya. Ito pa yan Ito yung picture ayan yung chopper. Ito yung mga mangisda natin. Ganyan lang. Tanong, nasindak ba mga Pinoy dyan? Hindi. Sabi balita. Nasindak? Naku, hindi yan ang level na ikasisindak ng mga Pinoy. Okay, update dun sa impeachment case, mga kaistorya. Sabi po ni Laila de Lima, mga kaistorya, yung impeachment daw po na panawagan ni PBBM na huwag nang ituloy ay hindi daw po kinonsidera. Sino ang hindi nagkonsidera? Basahin natin. President Ferdinand Marcos Jr.'s advice to the House of Representatives about not pushing through with impeachment complaints against Vice President Sara Duterte was not considered by the filers, former Senator Laila de Lima said on Monday. Hindi po sina Franz Castro ang
In an interview at the Batasang Pambansa Complex, De Lima stressed that any individual can file an impeachment complaint against the country's top official as long as it's endorsed by a sitting lawmaker. Ayun. Ang tanong lang ito, magpo-prosper kaya ito, mga kaistorya? Magpo-prosper kaya ito dyan sa House of Representatives? Kasi ang sabi ng isa kong kaibigan, gahol daw po sa oras mag-e-election na. Susulong kaya itong impeachment case na ito? Kung sakaling hindi sumulong kasi mag-e-election na, mga kaistorya, midterm election, meron pong 1 year ban umano na hindi pwedeng sampahan ng impeachment si VP Sara. So 2026, by 2028, mangyayari, kapos pa rin sa panahon, mga kaistorya. Ewan ko kung paano po nila palalargahin yan. Dagdag pa na balita. Alam nyo kung anong nangyayari ngayon. Tingnan ninyo. Exclusive. The NBI Cybercrime Division has served as subpoena for former Malacanang Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ayan na. Sinilbihan po ng subpoena pati si Attorney Trixie Cruz Angeles. She was also present in Vice President Sara Duterte's press conference kung saan nga po ay doon niya sinabi, mga kaistorya, na nagbili na siya. At tudasin nga po yung first couple at si Speaker Martin Romualdez. Ay nako. Isa pandagdag na balita. Ang sabi po, members of the House of Representatives, including Taguig 2nd District Representative Pami Zamora, react to Vice President Sara Duterte's claim that the 2022 presidency was already hers during a press conference on Monday. Sabi niya, mga kaistorya, na yung sabi niya mananalo daw sana siya kung tumakbo siya sa pagka-presidente kasi tingin niya malakas siya noon. Bakit di siya tumakbo? Di ba? Bakit di siya tumakbo? Kung siya ay kinukumbinsi noon ng mga kapartido ni former President Duterte. At kung di ako nagkakamali, gusto din ng kanyang tatay na mag-presidente. Ba't di siya umano? Yung sasabihin kinausap ni Senator, hindi ako naniniwala na yun dahil yung talagang malakas siya. Bakit hindi nga siya tumakbo? Di ba yan? Ngayon pa. Ewan. Ano yan? Pabulaklak. Hindi ako naniniwala dyan. Ito pa. The Office of the Vice President used a total of 375 million pesos in confidential expenses for 2023. Sabi daw po ng COA, oy, grabe na yun. Sana maipaliwanag, no? Mga kaistorya. Ganun. Magandagdag na balita lang naman. COA cites jump in 2023 OVP travel costs. Travel cost daw po. Kakatamad. Sa totoo lang, kakatamad ng basahin ang mga ganitong balita. Dapat anong pinagagawa kong ganyan? Ewan, mahirap na lang magsalita. Kung dapat managot, di pa panagutin? Ganun lang yun, di ba, mga kaistorya? Naghain ng panibagong subpoena ang NBI kaugnay sa investigasyon sa mga naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa pamilya Marcos at Speaker Martin Romualdez. Nagkain, panibago yan, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Pasensya na dyan sa mga pro-China kung hindi ninyo gusto ang aking content. Huwag kayo manood. Sinisipon ako. Pasensya na po kayo, mga kaistorya. So, shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-abang, panunood, pagsuporta, pag-like at pag-share sa mga content ng inyong kaistorya. Higit sa lahat ay salamat po sa ating Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.